Magandang araw po muli mga kaibigan. Mayroon na naman po tayong gagawaan ng reaction video. Ito po ay part 2 ng pagkakaiba ng Sheol at Hades. Ang ating panonoorin po ngayon ay ang upload naman ng Read Scriptures. Ito po ay maliwanag ang kanyang sinasabi na magkaiba ang Sheol at Hades. Ang nabanggit ni Brother Eli Soriano dun sa first video natin tungkol sa pagkakaiba ng Sheol at Hades, ang sinabi po niya ay synonymous daw yan. Yan dalawa na yan, synonymous daw. Parehong lugar ng mga patay. Ang sa atin po naman ay magkaiba po yan, lugar na yan. Kaya mali po ang analysis ni Brother Eli Soriano na iisa lang daw ang Hades at Sheol. Kaya napakarami pong kumokontra sa mga ibang mga ngaral, sapagkat pinakikinggan nila ang aral ni Brother Eli Soriano na mali naman. Bakit ko po nasabing mali yan mga kaibigan? Ang Sheol ay taas, ang Hades ay baba. Ngayon, ang kwento ni Lucas ay patay yung mahirap, patay din yung mayaman. Unawain po natin ang kwento na ito ni Lucas tungkol kay Lazaro at ang lalaking mayaman. Ang binabanggit po dyan na patay, mga kaibigan, ay yung espiritu sa loob ng tao. Yung espiritu ni Lazaro, kung bakit nasa kandungan ni Abraham, ang espiritu niya po kasi ay buhay. Bakit buhay? Sino ba si Abraham? Bakit ginamit sa kwentong iyan? Si Abraham po kasi ang pinanggalingan ng bautismo. Kung bakit ginamit sa kwento, yan po ay hindi sariling kwento ni Lucas, kundi yan po ay kwento ng Diyos na ipinasulat kay Lucas. Kung bakit si Abraham ay kinakandong niya o nasa kanya yung mahirap na si Lazaro, sapagkat si Abraham po ang ama ng tamang bautismo, ama ng bautismo. Kaya ginamit si Abraham sa kwento na nasa kandungan niya si Lazaro. Bakit? Kung magsaliksik po tayo, talagang himayin natin mabuti ang Biblia, mauunawaan po ninyo na kung bakit Abraham at mahirap na Lazaro magkasama sila sa Sheol, sa mataas na bahagi, sapagkat ang Hades ay pababa. Baba. Ang Sheol po mataas. Kung baga sa heaven. Ang Sheol Hades. Yan. Ang destinasyon po ni Lazaro ay papuntang heaven. Ang destinasyon naman ni mayamang lalaki na nasa Hades na destinasyon niya ay dagat-dagatang apoy o kaya tinatawag na impyerno, or sa English ay hell. Yan po ang destinasyon ng mga nasa Hades. Pero yung mga nasa Sheol, ang destinasyon po nila ay papuntang langit, mataas. Ganyan po ang pagkakaiba ng Sheol at Hades.
ugatin po natin, ano ba itong Sheol at Hades? Sa simula po ay hindi pa ninyo mauunawaan. Ako po ay naunawaan ko na kung saan yung Sheol at Hades na yan. Ang Sheol at Hades ay puso yan ng tao. Yung tamang bautismo, kapag natanggap yan ng tao, bata man o matanda, pagkatamang bautismo ang natanggap ng tao, papunta siya sa Sheol. Yung tao na yun ay buhay pa sa katawan na ito. Buhay pa sa laman. Nabautismohan lang siya ng tamang bautismo, kaya nandun siya sa Sheol. Ngayon, mga kaibigan, ang bautismong lubog sa tubig ay tiyak na nasa Hades na. Ang bautismong lubog sa tubig sa mga tao, ang espiritu ng tao na yan, na nandyan sa kanyang loob ng puso, ay nasa Hades na. Subalit, yung tao na yan ay buhay pa. Ang isang pastor, wag na muna tayong magbabanggit ng pangalan, na nabautismohan ng lubog sa tubig at naging pastor, mabigat po ang kasalanan niyan. Yan ang parurusahan ng mas mabigat kaysa mga normal na binautismohan lang. Binautismohan ng lubog sa tubig, mga kaibigan, yung guro, yung mga ngaral na nagbautismo ng lubog sa tubig, mabigat po ang kasalanan niyan. Mas mabigat na naman yung bautisador ng babautismo ng lubog sa tubig. Mas mabigat naman po ang kasalanan niyan. Ngayon, kapag ang taong nabautismohan ng lubog sa tubig at hindi niya nasumpungan yung tamang bautismo upang ahunin siya dun sa Hades. Kasi po, nasa Biblia, ang Panginoon ay siya ang nagbababa sa Hades at nag-aahon. Ngayon, Panginoon po ang sinasabi. Ang Panginoon dito ay hindi yung Panginoon na Diyos Ama or Diyos Anak or Diyos Espiritu Santo, hindi po yun. Ang bautisador ay Panginoon din. Siya ang nagbababa sa tao sa Hades at siya naman nag-aahon. Ano ibig sabihin yan? Pagka isang pastor ibinaba ka sa Hades dahil sa maling bautismo, masumpungan mo naman ang ibang pastor, Panginoon din, siyempre, bautisador din. Pag binautismohan ka ng tama, maiaahon ka niya sa Hades, dadaling ka niya sa Sheol. Kasi tama na nga po yung tatanggapin mong bautismo doon sa tamang pastor. Yun yung Panginoon. Na binabanggit sa Samuel 2:6. Tandaan po ninyo yan. Ang Panginoon, siya nagbababa sa grave. Basahin po natin. Ito po ang mababasa natin sa unang Samuel 2:6. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Mga kaibigan, ang salin na ito ay mali. Bakit? Basahin po natin sa English. The Lord killeth and maketh alive. He bringeth down
to the grave and bringeth up. Ayan po mga kaibigan. Ano ang nabasa natin sa Tagalog? Nagbababa sa Sheol. Mali po yung salin ng Bible na Tagalog dyan sa binasa ko. Sa English kasi, bringeth down to the grave. Hades po. Hindi Sheol yung grave. Ipinaliwanag po yan ni Brother Eli sa episode 1 nitong video na ito. Ito po kasi mga kaibigan ay episode 2. Ipinaliwanag po yan na ang grave ay Hades. Dito po sa salin, Sheol ang nakasulat sa Tagalog. O ngayon, dahil sa maling salin ng Biblia, mga kaibigan, nag-away-away na lahat ang pastor, wala nang nagkasundo. Sa Samuel 2:6, ang English na version nito, ang salin na English ay tama kasi grave ang ginamit. Pagdating na sa translation na ng English, ng Tagalog, Sheol na ang ginamit. Mali. Dapat po Hades yun. Ang Panginoon naman dyan ay hindi naman yung Diyos, mga kaibigan. Ang Panginoon dyan ay ang bautisador. Yung nagbabautismo. Yan po yung binabanggit na Panginoon dyan. Siya ang nagbababa sa Hades at nag-aahon. Pag inahon ka sa Hades, natural, Sheol ka agad. Wala eh. Ngayon, ang kwento ng dalawang iyon, ni Lazaro at sa kanong mayaman, malayo ang distansya nila at hindi makakatawid yung mayaman. Wala nang paraan na tumawid siya. Bakit? Patay na po yung kanilang mga katawan. Yung Lazaro, namatay na yung katawan niya. Yung mayaman, namatay na rin yung katawan niya. Hindi na po pwedeng tumawid. Dadalin na sa dagat-dagatang apoy talaga yan. Diyan ko po sinasabi mga kaibigan na kayong lahat nakaanib sa MCGI na nabautismuhan ng bautismong lubog sa tubig ay dadalhin na. Pag inabot kayo ng kamatayan sa laman dyan sa loob ng MCGI ay tiyak yun, Hades kayo na nagdurusa na kaagad. Buhay pa kayo nagdurusa na. Pag kayo ay namatay na, nalagutan na kayo ng hininga, yung katawan lupa, ibabalik na sa lupa, sa alabok na pupunta. Yung espiritu ninyo, nakahades siya dahil sa maling bautismo na lubog sa tubig. Dahil sa nahades na kayo, pagdating nyo sa hukuman, yun ang nababasa sa Apokalipsis na ang Hades at ang kamatayan ay dadalhin sa impyerno. O ngayon po, kung tututol po kayo, pwede po kayo mag-comment. Kung mapasadahan lang po ninyo ang sinasabi kong ito at marinig ninyo, pwede kayong magsuri. Sa kabila, mga kaibigan, yung Sheol, yan yung tamang iglesia na kinaroroonan ng mga tagasunod, sabi nila. Ano ba yung susundin? Eh, yung mayamang lalaki, sumunod din naman yun sa lahat eh. 99% nakasunod din naman eh. 99% nakasunod. Di ba lahat po kayo? Tama kayong lahat, tama kayong lahat. Kung i-scorean nga kayo eh, ng tao mag-i-score sa inyo. Dahil tama lahat ang ginawa mo, lahat ng kabutihan mo, pero hindi ka maliligtas ayon sa Efeso 2:8-9 Gis. Isama na natin po yung Gis. Tama lahat ang ginawa mo.
Pero maliligtas ka na ba doon? Buong buhay mo, pagkabata mo, ano ka na? Nagpapakabanal-banal ka na. Lahat nagawa mo, lahat ng tamang turo ni Brother Eli Soriano, nagawa mo. Yung lalaki nakausap ng Panginoon Jesucristo, nagawa niya lahat eh. Kaso mayaman siya. Ngayon, ganito. Di ba ang banal-banal mo na? Matanda ka na. Wala kang patid sa kadadasal, kasusunod sa mga nakasulat sa Biblia. Ngayon, sinasabi ko sa iyo, kaibigan, bakit hindi ka maliligtas ayon sa iyong mga gawa? Kundi dahil sa biyaya ka maliligtas. Ugatin mo ang biyaya na nakasulat sa Efeso 2:8-9. Gis. Ano yung biyaya na yun, kaibigan? Suriin mo ito. Tamang bautismo yung biyaya na yan na walang bayad. Doon ka lang maliligtas. Ipinapaliwanag at sinusuportahan niya ng mahirap na nasa kandungan ni Abraham. Bakit Abraham? Bautismo nga po, siya ang pinag-ugatan ng bautismo, si Abraham ang pinag-ugatan. Bakit bautismo ang binabanggit ko, kaibigan? Pagtutuli. Yung pagtutuli na yan, kaibigan, pagdating sa panahon natin, bautismong tama yan. Pagdating ni Kristo, ipinaliwanag yan na ang pagtutuli ay pagbabautismo. Tuliin, hindi ang laman, kundi ang puso. Ang puso ang tinuli pag binautismohan ka. Tama po ba? Kung may magaling kayong idea tungkol sa bautismo, hinahamon ko kayo na magharap-harap po tayo. Wala lang po magagalit sa bawat parte sa atin, bawat side, bawat panig sa atin. Huwag po kayong magagalit. Magsuri po tayo pare-pareho. Ngayon, napakarami pong mga ngaral, more than 2,000 years. Napakaraming salit-saling lahi na yan. Hindi nila nahanap kung saan yang Sheol at Hades. Ang nakapagpaliwanag lang po dyan ng pinakamagandang paliwanag ay si Brother Eli Soriano, pero never na narinig ko sa kanya na ang Hades ay puso, ang Sheol ay puso ng tao. Ngayon, mga kaibigan, panonoorin po natin ang isang video, panoorin po natin ng diretso. Upang mapatunayan natin kung alin ba ang tama tungkol sa Hades at Sheol. Kung may mga katanungan pa po kayo, maaari natin pag-usapan, talakayin ang bagay na yan. Umpisaan po natin. Magandang araw muli sa inyo po mga kapatid ko sa pananampalataya. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Ngayong araw ito, patuloy po tayong sasagot sa mga nagpo-comment po. Tapos sana mabigyan po natin sila ng paglilinaw. Ang magiging topic natin ngayon ay masasabi kong part 2 dito sa naging topic po natin. Nasaan ngayon ang mga kaluluwa ng mga patay? Nasaan ngayon ang mga kaluluwa ng mga patay? Yan po ang narinig natin. Mali po yon, mga kaibigan. Ang kaluluwa po, yon yung namamatay. Yung kaluluwa po, itong katawan na ito, yung flesh, yan po yung kaluluwa. Hindi po yan spirit. Ang kaluluwa po ay hindi makakapanhik sa langit. Nasaan ngayon ang mga kaluluwa ng mga patay?
maliwanag po, ipinaliwanag ni Brother Eli na ang kaluluwa ay papunta sa grave. Kaso may mali rin doon. Bakit? Ginagamit niya ang kaluluwa pagdating sa spiritual panglangit na bagay. Tandaan po ninyo ito mga kaibigan. Ang kaluluwa po, hindi yan espiritu. Ang espiritu po ay hindi iyan kaluluwa. Ang espiritu, maliwanag po na nababasa sa Biblia na walang buto at walang laman. Yan po ang espiritu. Ano yung may espiritu at may laman? Yung may buto at may laman, ano po ba yun? Yan yung kaluluwa. Yan po yung namamatay. Kaya po, yung tanong nitong mga ngaral na ito, saan ang mga kaluluwa ng mga patay? Ito po ang sagot. Ang kaluluwa po ay inililibing kapag namatay. Alam po ba ninyo yung kinikremate? Yan po yung kaluluwa. Yung may flesh and bones, yan po yung kaluluwa. Nakasulat po sa Genesis. Sa English, hiningahan ng, sa English, the living soul. Bakit living soul? Sa Tagalog, buhay na kaluluwa. Bakit buhay na kaluluwa? Yung katawan, buhay. Hiningahan kasi ng hininga ng buhay. Ang body natin na ito ay hiningahan ng hininga ng buhay. Kapag yung hininga mo nawala na sa iyo, ano nangyari? Patay na kaluluwa ka na. Ngayon, pag humihinga ka pa, buhay ka pa, buhay na kaluluwa ka. Ang espiritu mo, kaibigan, ay nasa loob ng iyong puso. Espiritu. Yang espiritu na iyan ay yan yung kapag namatay na yang kaluluwa mo, yang espiritu na yan ay mananatiling buhay man o patay, siya yung aakyat papanhik sa ikalawang langit. Hindi po maiiwan dito sa lupa o sa kalaliman yan, hindi po. Yan pong espiritu na yan ng bawat tao ay papanhik sa ikalawang langit kung saan ang hukuman at kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Doon tayo hahatulan. Huhukuman o hahatulan kung bawat tao ay saan ba sila pupunta, sa impyerno o kaya sa paraiso. Yung mga nasa Hades na ngayon, kapag namatay, pag humarap sa ikalawang langit, tiyak yun sa dagat-dagatang apoy o kaya lawa ng apoy at asupre. Impyerno po yan. Tandaan po ninyo, pag nabautismohan kayo ng bautismo na lubog sa tubig, buhay ka pa, yung kaluluwa mo buhay pa, pero yung espiritu mo na nasa loob mo, nasa Hades na. Kapag namatay ka naman, nalagutan ng hininga yung kaluluwa mo, yung espiritu na yon sa loob lang ng 4 na araw, haharap na yan sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit 4 na araw? Nababasa po sa Biblia. Mula Genesis hanggang Apokalipsis. Mababasa po ninyo yan kung bakit 4 na araw lang ang espiritu ng tao na namatay ay nandoon na siya sa ikalawang langit. Mali na naman ang aral ni Brother Eli Soriano na wala pa daw nakaakyat sa langit pagkabasa niya sa Juan. Walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit.
Ayon na, itinuro na niya sa tao na wala pa daw tao sa langit. Mali po siya. Ngayon, kung mananatili po kayo yan at na panghawakan ninyo yung mga aral ni Brother Eli, maliligaw na kayo. Impyerno abutin nyo. Lagi niyang sinasabi, nababasa rin sa Biblia, mga kaibigan. Suriin lahat, panghawakan ang mabuti. Maliwanag po yan. Bakit? Pati masama, pinangahawakan nyo. Masamang turo ni Brother Eli, gustong gusto nyo. Yung mabuti lang ang kunin ninyo, pwede na. Yung masama, iwanan nyo na. Ano yung masama? Pinakamasama sa lahat. 90%. Isang mali lang niya, 90% magdadala sa iyo sa impyerno. Itong tamang bautismo na hindi ipinaunawa sa kanya ng Panginoong Diyos Ama. Hindi binigay sa kanya, mga kaibigan. Bakit? Upang lumaganap muna ang katampalasanan sa buong daigdig. Siya po ang taong number 1 na nagpalaganap ng katampalasanan. Tuloy po natin ang video. Alam niyo po, dito sa mga taong nagko-komento, para maabot po natin yung kanilang kaisipan na hindi kayang unawain sa mga bagay na espiritual. Kaya nga po ako'y narito nagtsatsaga para magkaroon po sila ng chance na mailigtas ang kanilang kaluluwa kung hindi nila uunawain ang mga bagay dito. At ngayon, umpisahan po natin dito sa nag-comment na galing po kay Ruel Panilagaw. Ito po ang kanyang comment. Hades o Sheol ay iisa lang. Mali-mali ang paliwanag mo. Mag-research ka muna maigi. So yun, inutusan pa tayo doon mag-research. Maganda na po yung naging paliwanag natin na kung saan ay magkaiba talaga po yung Hades at Sheol. So ibibigay pa natin ng linaw pa sa kanya. Ano po? Para nang sa ganun ay mailigtas niya yung kanyang kaluluwa kung hindi niya uuluan ito. Hindi natin alam kung ito'y isang pastor o may alam din sa kasulatan. Kasi po kung alam niya ang kasulatan, hindi siya malilito at naunawaan niya yung salitang Hades at Sheol. Kaya mamaya, tutulungan natin siya na maipaunawa ito sa kanya. At ito pa, ang isang nag-comment, Banji Abiyansa. Ang sabi niya, ang labo ng paliwanag mo. So hindi niya talaga mag-get o maunawaan, nalalabuan siya. Ibig sabihin, yung kanyang diwa at pag-unawa malabo o hindi niya maintindihan sa spiritual. Ano po? So akala natin kapag namatay ang tao, wala na. Tapos na ang buhay ng tao. Hindi po ganoon. Mayroon pong paghuhukong panghaharapin ang mga taong gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Ayun po ba? At ito naman pamuli, galing naman po kay Alones Escarte. Maliligaw kayo sa taong ito. So yan, ito pa ang kanyang maghatol, maliligaw daw yung mga taong makikinig sa channel na ito. Kaya nga po, narito yung channel para ihatid ang mga salita ng Panginoon na magpapatibay na kung saan mismo galing sa Kanya. At tayo naman na makikinig, paniwalaan natin yung sinabi ng Panginoon. Kaya nga po, maliligaw yung hindi makikinig sa salita ng Diyos. Maliligaw tayo kung hindi rin tayo magbabasa ng kasulatan. Kasi po, wala tayong maging gabay, wala tayong magiging guidance ng ating buhay kung walang salita ng Diyos. Ayun po ba? At ngayon, bago po tayo magpatuloy, nais ko po na i-welcome ang bawat isa inyo. Please like and subscribe to our channel. Napakabuti ng Diyos. Kung hindi kayo magsasubscribe dito, mabuti yun kasi lagi kang ma-update sa bawat pag-upload po natin. Nang sa ganon, mapakinig ka ng mga aral at turo ni Kristo, yun ang maging katibayan ng iyong kaligtasan. Kung mayroon kang matatanim ng salita ng Diyos at ito yung iyong ipamumuhay. Ngayon, balikan po natin itong mga tanong ninyo na masagot po natin. Unahin po muna natin itong sinasabi na magkaiba raw yung Hades o Sheol. So, aalamin natin doon sa pangyayari
sa isang mayamang lalaki at kay Lazarus. Isahin natin dito sa Lucas 16:23, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazarus ay nasa kanyang sinapupunan. Ngayon, i-analyze po natin ang talatang ito. Kasi po ang kanyang katanungan dito na galing po kay Ruel, yung Hades at Sheol ay iisa lang. Para mabigyan po natin ng pangunawa sa kanyang namamaling diwa, magkaiba po ito. Yung Hades at Sheol, magkaiba yun. Ang kanyang unawa, iisa lang daw yun ang kahulugan. Ngayon ba, dito sa kalalagayan ng lalaking mayaman, napunta sa Hades ng pagdurusa. So ang kahulugan po ng Hades, pagdurusa. Amen? Ngayon, saan napunta si Lazaro? Ibig sabihin, ang sabi dito, at natanaw sa malayo. So ibig sabihin, ibang lugar ni Lazaro. Hindi dun sa lugar ni rich man. Ano po? Iba yung lugar ng rich man sa lugar ng pagdurusa. At si Lazarus naman po ay, ang sabi dito, at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro. Ibig sabihin, magkahiwalay na lugar doon sa lugar ng mga patay. Amen po, lugar po yung mga matay, mga namatay. So yung isang lugar, Hades ang pangalan. Ang tanong, ano yung lugar ni Abraham? Ang sabi dito, at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Para maintindihan natin, hindi po literal na sinapupunan. Kapag iniisip ninyo, kasi tayo Tagalog, kapag salitang sinapupunan, ito doon sa babae. Mayroong sinapupunan, bahay bata. Ano po? Para maintindihan natin. Ngayon, basa tayo ng ibang salin para makita natin ang iba pang diwa kung magkakaroon tayo ng pagbabasa sa ibang salin. Dito naman po sa Tagalog ang Biblia. Yan po, nakalagay po diyan. Basahin din natin. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Mga kababayan, baka ngayon po ay maniniwala na kayo na napakaraming salin sa Tagalog na mali, sapagkat tinan natin ang mga ngaral na si Owen ay nakakabasa siya ng salin na nakasulat ay sinapupunan. Nakakabasa rin siya ng salin na kandungan. Pansinin po ninyo mga kababayan, ano ang paraan ng mga religious groups upang makaiwas sa pagkakaipit. Marami pong salin ng Biblia na mababasa upang magkakaroon siya ng exit sa kanyang pagkakamali. Isa na dyan si Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Wala po akong nasumpungan na mataas na uri ng pagkakasalin ng Biblia, mga kaibigan. Lahat-lahat ng Tagalog Bible yan. Napakarami pong pagkakamali sa pagkakasalin ng mga salita. Ganon pa man, mas lalo nang makapagliligaw ang English versions ng Biblia. Bakit? Mas marami na naman pong words sa English language na sa pagkakasalin niyan ay lalong naililigaw ang marami. Ngayon mga kaibigan, aking natuklasan na maganda man ang layunin ng isang mangangaral, ang nagnanais na magturo ng mga salita ng Diyos. Napakarami pong nagnanais na magturo. Ang kaso nga lang po, walang matagpuang malinis ang pagkakasalin na Biblia. Sa English pa lang, napakarami na pong nakasulat
na maling words. Sa Tagalog, ganun din. Kaya ngayon, malinis man ang layunin ng isang tao na gustong mangaral, magpakalat ng ebanghelyo, ano ang may tuturo nila, mga kaibigan? Yung maling salin na binabasa nila. Sana po biyayaan po tayo ng Panginoong Diyos na magkaroon ng tamang salin o malinis na salin o mataas na uri ng pagkakasalin ng Bibliang Tagalog. Isa pa po, yung salin na binabasa ni Brother Eli Soriano na nasa sinapupunan ng Diyos ang kanyang anak. Nanganak ang Diyos mula sa sinapupunan ng Ama. Pinagtatawanan po yung aral ni Brother Eli na yon, mga kaibigan. Bakit? Lumalabas na may matris, lumalabas na may matris ang Ama, lumalabas na may nagbuntis ang Diyos Ama. Pagkatapos gagamitin naman niya yung seahorse na bilang ehemplo, lalaki daw ang nanganganak, kaya ang Ama nanganak din daw si Kristo. Mahalay po na aral yan ni Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Kung ikaw man ay kaanib sa MCGI, ang leader mo na si Brother Eli Soriano ay inaatake niya ang pagiging tunay na Diyos ng Ama. Pinakikialaman niya, nagtuturo siya na nanganak daw at nanggaling sa sinapupunan. Mga kaibigan, ang sinapupunan na salitang Tagalog ay pwede nating sabihing matres. Ang kandungan ay, alam na natin, kapag kinakandong, hindi sa matris nakalagay. Nasa laps, nasa ibabaw ng mga hita kapag nakaupo, kinakandong yan. Pagka isipin ninyo, pagka ang bata nasa loob kayo ng sasakyan, bus o jeep, sasabihin ng mga iba, kandungin mo yung bata o nasa kandungan. Hindi pwedeng gamitin yon, kaibigan, na ilagay mo sa sinapupunan. Naintindihan pa ninyo? Ang sinapupunan at saka kandungan, magkaiba po yan, mga kaibigan. Nabola na po kay ni Brother Eli Soriano na ang nasa basa niya, ipinilit niyang ipaliwanag, ipinilit niyang gumawa ng paraan ng paliwanag. Hindi na niya kinuha yung tamang salin, kundi kinuha niya yung mali upang ituro sa mga tao. Ngayon, mga kaibigan, ang nagsalin sa Biblia na sinapupunan ang ginamit ay magnanakaw ng salita ng Diyos. Ito naman si Brother Eli Soriano na gumagamit ng ginawa ng magnanakaw ay kumakain siya sa magnanakaw. Isa na rin siyang alaga ng magnanakaw. Maliwanag po ba? Kung ayaw nyo pong maniwala at mananatili lang po kayo dyan, maswerte kayo kung abot kayo sa paraiso. Tiyak yun ang sinasabi ko po sa inyo. Lahat po kayo dyan na nabautismohan ng lubog sa tubig ay tungo sa ikalawang kamatayan. Ngayon, sisigaw si Brother Eli Soriano, ang nasa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Wow. Yung iglesia niya mali. Nasa labas yan ng tunay na iglesia. Nasa labas yan ng tunay na Church of God. Ano ngayon? Diyos ang humahatol sa inyong lahat ngayon dyan, mga kaibigan. Mga taga-MCGI, magsuri pa po kayo, mga kaibigan.
Ituloy po natin ang video. Ngayon, malinaw po na kung saan yung salitang Hades, ang kahulugan po nito ay pagdurusa. So nakalagay po diyan, ang kahulugan po ng Hades ay pinagdurusahan. So malinaw po, itong Hades, ang kahulugan po niyan ay pagdurusa o pinagdurusahan. So malinaw po. Ngayon, nung nakita niya sa malayo si Abraham, so may lugar din po yun pala. Kung imagine natin, no? May lugar po doon. Kaso nga lang, mayroong pagitan. Yung pagitan na yun, hindi pwede makatawid doon yung rich man doon sa kabilang lugar na kana Abraham. At sila Abraham at si Lazaro ay hindi rin pwedeng lumiban doon sa lugar ng Hades na pinagdurusahan ng rich man o ng lalaking mayaman. Ano po? Ngayon, nakita natin dito ang tanong, ano yung lugar ni na Abraham at ni Lazaro? Ayan po, no? Kasi walang nakalagay na Sheol ang nakalagay po diyan. Para maintindihan natin, ano, magkakaroon tayo ng pagre-research, hahanap sa kasulatan para maintindihan natin. So, isang lugar yan, meron lang division, may hati. Ano po? Yung isang hati ay Hades, na ang kahulugan ay pagdurusa. Yun naman kabila, sa lugar ni Abraham, merong sinapupunan o kandungan. So basa pa tayo ng isang salin para maintindihan pa natin. Dito naman sa ASND, at habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, so lugar pala ng mga patay yun. So nahati sa dalawa, isang Hades at yung isa ay lugar ng kandungan o sinapupunan ang tawag doon. Narinig po natin, mga kababayan, na sinabi niya lugar ng mga patay. Katotohanan po yan, tama po ang kanyang binabanggit, na dun sa Hades ay lugar ng mga patay. Dun sa Sheol, lugar ng mga buhay. Ano yun, patay at buhay na yun, mga kaibigan? Espiritu ng tao. Bakit mayroong patay? Bakit mayroong buhay? Sapagkat yung patay na espiritu ng tao ay nabautismuhan ng bautismong mali. Ang bautismong mali ay bautismong lubog sa tubig. Ang espiritong buhay ay nabautismuhan ng bautismong tama. Ang bautismong tama ay tubig na ibubuhos sa kanang kamay at sa noo na may kasamang tamang salita. Yan po ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sila po na nabautismuhan ng tamang bautismo, sila po yung nandoon sa Sheol, sa taas. Yung mga tumanggap ng maling bautismo, sila po yung nakalagay sa Hades. Bakit ganon? Unawain po ninyo ito. Narinig po natin, nabasa niya sa Biblia na lugar ng mga patay. Namatay na yung mayaman namatay na yung kaluluwa. Bakit mayroon pang lugar ng mga namatay na Hades? So therefore, naiintindihan na natin na ang Hades ay lugar ng mga patay. Pinahihirapan po sila doon habang nabubuhay pa yung kaluluwa. Ngayon, wala naman nakasulat, wala naman siyang nababasa na lugar ng mga buhay. Ano po ba ang kasalungat na salita ng lugar ng mga patay? Di po ba lugar ng mga buhay? Kung mayroong lugar ng mga patay, natural mayroong lugar ng mga buhay. Naipaliwanag po yan sa episode 1 ng video na ito. Ngayon, nauunawaan na po ba ninyo kung saan ang Hades at Sheol?
na hindi matagpuan ng kahit sinong mangangaral sa buong daigdig na ito. Hindi po nila nakita na puso pala ng tao iyan. Ngayon, nagsisimula na po na mailantad, maihayag lahat ang hiwaga na nakasulat sa Biblia, sapagkat nandito na po ang isang sangkap ng kaligtasan na tamang bautismo. The only way, the truth, and the life. Kung pagkakaisahin natin yon, siya po si Panginoong Hesukristo. Kung uugatin naman natin, himay-himayin natin, tamang bautismo ang daladala niya mula sa Ama. Ngayon, dagdagan po natin. Kaya nga po siya tinawag na bugtong na anak, sapagkat siya lang po ang binautismuhan ng Ama sa Espiritu Santo at apoy. Sino ang bumabautismo ng Espiritu Santo at apoy? Una ay ang Ama, at ang kanyang binautismuhan na bugtong ay ang Panginoong Hesukristo. Binautismuhan siya ng bautismong Espiritu Santo at apoy. Ngayon, nung nabautismuhan na niya si Panginoong Hesukristo, tinanggap na niya lahat mula sa Ama. Mula noon, siya naman ngayon, ang Panginoong Hesukristo naman ang bumabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Sinabi po yan ni Juan Bautista. Sa pamamagitan ng mga iniutos sa kanya ng Ama, sinabi po niya sa mga tao. Kung hindi po ako nagkakamali, ganito po, binabautismuhan ko nga kayo sa tubig ng pagsisisi. Subalit siya nakasunod ko ay babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at apoy. Saan? Sa pari po ba? Hindi po. Sa pastor po ba? Hindi rin. Kay Brother Eli Soriano ba? Hindi rin. Ang nagbabautismo po ng bautismo ng Espiritu Santo at apoy ay ang Panginoong Hesukristo. Wala na pong iba, mga kaibigan. Kaya yung pong mga nagbabautismo daw ng Espiritu Santo at apoy nagmamataas. Gusto nilang pantayan ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, mga kaibigan, mula sa aking pagkabata, hindi po ako na-assign sa pagtuturo o paggagamit ng mga salita ng Diyos, mangaral. Hindi po ganun ang naging mga taon ng aking buhay. Subalit nung napagkalooban po ako ng pagkakataon bumasa ng Biblia, etong mga ito po ang aking naunawaan at palagay ko o kaya ito talaga ang nangyari na naunawaan ko naman ang tungkol sa tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, tungo sa kaligtasan ng bawat makasumpong nito. Nakalagay po sa Biblia, bawat mananampalataya. Ang pananampalataya po, tandaan po ninyo, dalawa po yan, pananampalataya na yan, dalawa. Mayroong maling pananampalataya, mayroong tamang pananampalataya.
Ang maling pananampalataya, mga kaibigan, ay tumatanggap yan ng maling bautismo. Ang tamang pananampalataya ay tumatanggap yan ng tamang bautismo. Yung maling pananampalataya, nasa Hades sila. Buhay pa ang kanilang katawan, kaluluwa. Mayaman man o mahirap. Hindi puro mayayaman. Mayaman man o mahirap, kapag binautismohan ka ng bautismo na lubog sa tubig, tiyak yun, ang iyong puso ay nasa Hades na. Gumawa ka man ng 1 milyon na kabutihan, pakainin mo man ng 5,000, 10,000, mamigay ka man, doon tumatapat kayo sa mga 7:21-22 ng Mateo. Tandaan po ninyo yan. Hindi po kayo ililigtas ng mga ginagawa ninyong mabuti sa kapwa. Ang magliligtas sa inyo ay biyaya. Yan po yung tamang bautismo, mga kaibigan. Ngayon, itong si Brother Owen na ginagamitan natin ng video, linalagyan natin ng pag-analyze. May tanong tayo sa kanya kung halimbawa, saan ba yung Hades? Saan ba yung Sheol? Wala po siyang maituro kung saan ang mga yan, mga kaibigan. Wala po. Tanungin mo kay Brother Eli, wala rin po siya. Namatay na siya, hindi na natin matatanong. Wala po akong narinig na sinabi niya kung saan matatagpuan yan. Dito po sa Church of God, inihayag kung saan makikita yung Sheol at Hades na yan, mga kababayan. Ngayon, itong araw, oras na ito na may upload ko sa YouTube, magsimula rin kayong magsaliksik. Baka meron na una pang nagsabi. Ako din po, magsasaliksik pa rin. Baka may mga nauna pa nga nagsabi na ang Sheol at Hades ay puso ng tao. Kung wala po kayong matagpuan at mayroon mga ngaral na iba sa mga sinasabi ko ngayon na Sheol at Hades ay puso ng tao yan, na mangaral ng ganitong mga katuruan na sumunod sa araw na ito, tiyak yun, mga kaibigan, nagmula dito sa Church of God, Born Again Christians, sapagkat dito inihayag ang mga bagay-bagay na iyan. Hindi po yan inihayag sa mga ibang parte ng daigdig na ito. Dito po sa Pilipinas na may nakasulat din po sa Biblia na magmula dito sa silanganan ang kanyang pagliligtas. Sino yung magliligtas, mga kaibigan? Ang Panginoong Jesucristo. Magmula dito sa silanganan, dito sa Pilipinas mismo, magmumula ang pagliligtas. Ngayon, ano nga ba yung pagliligtas na gagawin? Nagsimula na po ang pagtuturo ko ngayon ng tamang bautismo. Iyan ang magliligtas, maglalabas sa inyo sa kapahamakan, ililipat kayo sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. Nabanggit ko po ang Mateo 7:21-22. Tuloy po natin sa 23. Basahin po natin, mga kaibigan. Ang nakasulat po sa 7:21 hanggang 23, ganito po. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22. Marami ang nangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Sa 23. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila
Kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ayan po mga kaibigan. Lahat po ng religion ay nagaganap o nangyayari po sa lahat na religion iyan. Sapagkat ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa ay ipakilala ang tamang bautismo sa tuwan, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang kalooban po na ito ay bukod tanging tamang bautismo. Yan po ang kalooban. Yan po ang mag-aalis ng mga kasalanan. Yung maling bautismo po na lubog sa tubig ay hindi makakapag-alis yon ng mga kasalanan. Sa 23, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Mga kababayan, meron po ba kayong nakikilala na gumagawa ng katampalasanan? Palagay ko po ay wala kayong makikita, sapagkat ang katampalasanan na gawa ay yung masamang bautismo. Mabigat po na kasalanan yan mga kaibigan. Ang maling bautismo na paglulubog sa tubig ay bautismong pumapatay ng espiritu na nakatira sa mga puso ng mga tao. Yan po yung katampalasanan. Sino ngayon ang pinakamagaling sa katampalasanan? Walang iba kundi the most sensible preacher in our times. Siya na po, hari ng katampalasanan. Pasensya na lang po kayo mga kababayan na tatamaan ng salita na yan. Huwag po kayong magagalit. Inaanyayahan ko po kayo, depensahan ho ninyo ang inyong relihiyon. Huwag kayong manahimik na lang. Kapag nakakita ka ng isang mali sa relihiyon mo, layasan mo na. Kapag napatunayan mo na mali si Soriano, lumayas kayo. Yan po ang sinisigaw-sigaw ni Soriano, kaya napakaraming naingganyo, umanib. Pati ako, nadali. Ano yung nadali? Nahikayat din, umanib sa MCGI. Nung ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na bumasa sa Biblia, bumasa ng Biblia, doon ako nagkaroon ng parang bulag dati na idinilat ng Panginoong Hesukristo ang aking mga mata. Bakit? Nakita ko yung nakasulat sa Biblia. Yan po mga kaibigan. Ipagpapatuloy po natin ito upang sa ganun ay sa mga susunod pa na ating pagtatagpo-tagpo ay magkakaliwanagan po tayo. Kaya dito nakita natin, basahin muli natin, no? At habang nagturo siya sa lugar ng mga patay, sino nagturo siya sa lugar ng mga patay? Yung rich man, yung mayamang lalaki. Nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. So para maintindihan pala natin, pinalinaw, yung sinapupunan, tandungan, ibig sabihin ay lugar, magkasama sila doon. Ano ba yung tandungan? Sa atin, kung uunawain po natin yung sinapupunan, ito po ay isang inaalagaan
ng isang ina yung kanyang sanggol doon sa sinapupunan. Ibig sabihin, lugar yun na comfort, ikino-comfort. Ibig sabihin, inaaliw, iniingatan yung lugar ni Abraham. Malinaw po? Nagtanong po si Brother Owen kung malinaw po, sabi niya. Malinaw po ba? Sa akin po ay hindi. Wala po akong naririnig sa kanya na ang Sheol at Hades ay natatagpuan niya o nalalaman niya kung saan nakalagay. Yun po ang malabo. Ang kanyang tinatapik, saan ba, ano ba yung Hades at Sheol? Yun po ang maliwanag, malinaw, na ang Sheol ay lugar kung saan inaaliw. Yun lang po ang nababasa niya. Lugar kung saan inaaliw si Lazaro sa Sheol. Sa Hades naman ay doon ay pinahihirapan. Lugar ng mga patay. O maliwanag na po, na-establish na niya kung saan ang lugar ng mga patay, Hades. Hindi naman po niya binabanggit na lugar ng mga buhay, yung lugar ni Lazaro at ni Abraham. Ako po ngayon ang nagdadagdag ng kaalaman po ng lahat na ang Sheol ay lugar din yan ng mga buhay. Isipin na lang po natin mga kababayan, Sheol at Hades, nandoon sila sa isang tagpo na nakilala mo na ang Hades ay lugar ng mga patay. Ano nga yung Sheol? Lugar din ba ng patay? Hindi po. Yun po ang pagkakaiba ng dalawa na nandoon. Yung Sheol po, yung lugar ng mga buhay. Yan po ang mga dadalhin sa heaven. Hindi po nakasulat sa Biblia yan. Pero, nakasulat sa Biblia, yung Hades, dadalhin sa hell, sa impyerno. Saan dadalhin yung Sheol ngayon? Maririnig po natin dyan. Ang mga nasa Sheol ay ang mga gumagawa ng mga kagustuhan. Yung nabasa po natin sa Mateo 7:21. Ang gumaganap ng kalooban ng Ama. Tandaan po natin yan mga kaibigan. Yung mga nasa Sheol ay sila yung gumaganap ng kalooban ng Ama. Ano po ba yung kalooban ng Ama na nasa Sheol yung mga gumaganap? Ginamit po si Abraham kasi po si Abraham ang pinagbilinan ng pagtutuli. Na ang pagtutuli, pagdating ng Panginoong Hesukristo, ibinabana ni Panginoong Hesukristo ang katotohanan, kahulugan ng pagtutuli. Bautismo na po yan. Kaya ginamit po si Abraham dyan. Maliwanag po ba? Ayan po kay Owen, kung naliliwanagan na po kayo dyan, naniniwala na po kayo, idadagdag lang po ni Brother Owen sa kanyang aral na ang Sheol, lugar ng mga buhay, ang Hades, lugar ng mga patay. Sino ba tong mga ito? Buhay ang mga kaluluwa niyan. Buhay mga kaluluwa niyan. Habang nabubuhay ang tao, kaibigan, maaring nasa Sheol na yung tao na yan, maaring nasa Hades na yung tao na yan. Ngayon, pag nalagutan ng hininga ang kaluluwa ng mga tao na yan, yung isang nasa Hades ang espiritu, dadalhin sa langit. Yung isang nasa Hades ang espiritu, dadalhin sa impyerno. Hindi na po makakatawid pag namatay na ang kaluluwa.
Tandaan po ninyo yan. Kapag kayo nasa MCGI, nabautismohan kayo ng maling bautismo na lubog sa tubig, nakabulid ka na sa Hades. Pag namatay ka sa buhay na ito, hindi ka na makakatawid. Kaya habang buhay ka pa, may hininga ka pa, kailangan mabautismohan ka ng bautismong tungo sa buhay na walang hanggan upang ikaw ay makatawid sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay katotohanan. Ngayon, yun namang nasa Sheol na, pag nagpabautismo naman ng maling bautismo, madadala naman, maililipat sa Hades. Ngayon, yung nabautismoan ng tamang bautismo at nagpabautismo ng bautismong lubog sa tubig, nasa Sheol na nga siya, pumunta siya sa mas masama. Nakaalam ng katotohanan at lumipat pa sa kamalian. Ngayon, yung mga nasa Sheol at nagpapatuloy sila sa Sheol at nalagutan ng hininga, tiyak yun mga kababayan. Yan ang mga dadalhin sa paraiso. Kasi po, yung isa, Hades, dadalhin sa impyerno. Etong mga nasa Sheol, mga kaibigan, ay tatanggap ng pagka born again sa ikalawang pagkakataon, ipanganak muli. Saan po ipapanganak muli ang mga iyan? Sa ikalawang langit. Doon po sila babautismuhan ng Espiritu Santo at apoy. Dito sa lupa, mga kababayan, mabautismuhan ka ng bautismo sa tubig. Yung tamang bautismo sa tubig. Pag natanggap mo yan dito sa lupa, magkakaroon ka ngayon ng pag-asa na mabautismuhan sa ikalawang bautismo at saka ikatlong bautismo pa. Kaya gagawing matuwid ang landas ng Panginoon sapagkat kailangan mong tumama ka sa umpisa upang mabautismohan ka sa Espiritu Santo at apoy papunta sa langit. Kaya po sinasabi ng Panginoon Hesukristo, walang makakapasok sa kaharian malibang ang isang tao'y ipanganak muli. Hanggang dito na lamang po muna tayo mga kaibigan. Itutuloy po natin magsaliksik, maghimay-himay ng mga video upang ating matuklasan po ang katotohanan. Maraming salamat po sa mga makakapanood nito. Maraming salamat sa Diyos na gumagabay sa atin sa ating pagsasaliksik ng katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang magliligtas sa atin mga kababayan.